Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2776 hanggang 2780. Bilang isa sa tatlong pamilya sa Yanjing, ang prestihiyo ng pamilya Yang sa Yanjing ay maliwanag. Bilang isang merchant family, malinis ang pamilya Yang sa mata ng mga tagalabas, ngunit sa katunayan, ang mga aksyon ng pamilya Yang ay hindi lamang sa mga shopping mall, kundi pati na rin ang malalim na kaugnayan sa kalsada. Bilang isang pamilyang napakaagang gumawa ng kayamanan, talagang imposibleng sabihin na wala itong kinalaman kay tao. Noong 1970s at 1980s, kapag oras na para labanan ang mundo gamit ang mga kamao, natural na may malalim na kaugnayan sa aspetong ito ang kasaysayan ng paggawa ng kayamanan ng pamilya Yang. Sa oras na ito, halos lahat ng miyembro ng pamilya Yang ay nasa villa, at ang ekspresyon sa bawat mukha ay hindi masyadong malinaw, na parang may malaking nangyari. Bilang pinuno ng pamilya Yang, si Yang Bin ay 100 taong gulang at kilala bilang ninuno ng pamilya Yang. Kahit na siya ay napakatanda na, si Yang Bin ay puno ng espiritu at puting buhok, na hindi nagpaparamdam sa mga tao na siya ay umabot na sa edad kung kailan siya dapat pumunta sa lupa. Si Yang Bin ay walang tunay na kapangyarihan sa kanyang mga kamay, dahil ibinigay niya ang mga karapatan ng pamilya sa kanyang mga inapo. Gayunpaman, bilang isang pioneer ng pamilya Yang, mayroon pa rin siyang napakalakas na boses sa pamilya Yang. Minsan may nagsabi na hanggat hindi pa patay ang mga ninuno ng pamilya Yang, walang ganap na kaguluhan sa pamilya Yang. Ito ay sapat na upang ipakita na ang katayuan ni Yang Bin ay napakataas na kahit na ang mga tagalabas ay hindi nang ahas na hamakin siya. Laozu, natatakot ako na may gustong pantirya ang pamilya ko sa pagkakataong ito. Sinabi ni Yang Wanlin na bilang pinuno ng batang henerasyon ng pamilya Yang, siya ay may mataas na boses sa pamilya, at lubos na pinahahalagahan ni Yang Bin. Kahit na ang susunod na posisyon ng pamilya Yang ay malamang na mahulog sa kanya. Dahil alam natin na may pumupuntirya sa pamilya Yang, bakit wala pa tayong mahanap na impormasyon? Matigas na sinabi ni Yang Bin na kahit na si Yang Wanlin ay isa sa mga nakababatang henerasyon na pinahahalagahan niya, hindi niya binigyan ng anumang mukha si Yang Wanlin. Para kay Yang Bin, ang pinakamahalagang bagay ay ang pundasyon at katayuan ng pamilya Yang. Sa panahon ng kanyang buhay, walang sino man ang pinapayagang mag-provoke sa kanya. Hindi ka ba magaling, o ayaw mo talagang gawin? Tanong ni Yang Bin. Walang nang ahas na sumagot, at kahit maraming tao ang yumuko. Napakalakas ng aura ni Yang Bin kaya malakas ang pakiramdam nila ng pang-api. Ito ba ay isang tao na gustong samantalahin ang insidenteng ito upang paglaruan ang alitan sibil? Nagpatuloy si Yang Bin. Alam ng lahat sa Yangja na bago siya mamatay, siya ay itataboy sa pamilya kung hindi siya maglalakas loob na pumunta sa pamilya, kaya kahit na gusto nilang pamunuan ang pamilya ng Mad Alien, hinding-hindi sila maglalakas loob na gawin ang mga bagay na ito sa kanilang likuran, dahil walang may tago ang mga mata ni Yang, at marami siyang eyeliner sa Yanjing. Laozu, this time, wala itong kinalaman sa akin. Wala akong alam. Mabilis na sabi ni Yang Wanlin. Pagkasabi niya nito, sumunod na rin ang iba. Laozu, hindi ko alam. Wala itong kinalaman sa akin. Laozu, I can swear to God na wala akong ginawang masama sa pamilya Yang. Sino ang gumawa nito? Sino ang binugbog?
Ang pagtingin sa karamihan ng tao ay mabilis na inalis ang kanilang mga responsibilidad, si Yang Bin ay nagbigay ng malamig na ngiti, isang grupo ng mga payo na walang lakas ng loob. Kung sino man ang maglakas loob na aminin ito sa oras na ito, pahahalagahan ni Yang Bin ang kanyang katapangan, ngunit sa kasamaang palad, walang nang ahas. Siyempre, posible rin na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa ating sariling mga tao, at ito ay isang hamon sa pamilya Yang mula sa mga tagalabas. Sa oras na ito, isa pang matandang lalaki ang lumapit kay Yang Bi, at nakita ang kanyang mabibigat na hakbang. Halatang practitioner siya. Lao Zu, may gustong makakita sa iyo. Sabi ng matanda. Nang marinig nila ito, tumaas ang tenga ng lahat sa pamilya Yang, dahil napakahiwaga ng pagkakakilanlan ng matanda. Sinundan niya si Yang Bin sa bawat hakbang at nilutes niya ang hindi mabilang na mga pagpatay at palihim na pag-atake para sa kanya. Minsan may nagsabi na napakalakas ng kanyang husay kaya tinawag pa siyang unang tao sa martial arts ni Yanjing, ngunit namatay ang lahat ng taong talagang nakakita sa kanyang husay, kaya totoo o mali, walang nakakaalam. Alam mo ba kung sino ito? Tanong ni Yang Bin. Nakakagulat ako na may bata na gustong makita ka. Sabi ng matanda, ilang dekada nang magkakilala sina Yang Bin at ang matanda. Kung siya ay isang karaniwang tao, hindi niya ipaalam sa kanyang sarili ang lahat. Dahil naparito ka para sabihin sa akin, sulit na makita. Sabi ni Yang Bin. Tumanggo ang matanda at hindi nagtagal ay pinapasok ang isang bata mula sa labas ng villa. Ang bata ay Aaron. Pinatay niya si Liu Dongyang, ang papay ng pamilya Yang, at ngayon ay lumilitaw siya sa pamilya Yang. Mahirap hulaan kung ano ang gustong gawin ng Aaron. Lao Zu. Matapos makita ni Aaron si Yang Bin, magalang siyang tumawag. Hindi man lang tiningnan ni Yang Bin ang Aaron at sinabing, ang dalawang salitang ito ay hindi matatawag ng sinuman. Sino ka at bakit gusto mo akong makita? Ang pangalan ko ay Aaron, ngunit hindi mahalaga. Paano mo narinig ang pangalan ng batang lalaki? Mahinahong sabi ni Han Sanyi. You have some self-knowledge. Ano ang background at identity mo? Tanong ni Yang Bin. Bago magkaroon ng oras si Aaron na magsalita, sinabi ni Yang Wanlin, ang pangalan mo ay Aaron. Hindi ba ito ang sayang young master ng pamilyahan? Ang pangalan ng Aaron ay hindi kilala ng maraming tao, ngunit sa ilang partikular na mga lupon, ang Aaron ay sikat din. Dahil sadyang ikinakalat ni Han Jun ang insidenteng ito, maraming kwento tungkol sa Aaron sa second generation circle ng Yanjing. Siyempre, ang mga kwentong ito ay isinilang lahat para ipakita kung gaano kalaki ang pag-aaksaya ng Aaron, kaya ang impresyon ng Aaron mula sa labas ng mundo ay dalawang salita lamang, sayangin ang, Han pamilya. Anong pamilya ni Aaron? Tumingin si Yang Bin kay Yang Wanlin at nagtanong. Na may mahinang ngiti, ipinaliwanag ni Yang Wanlin, Lao Zu, ang pamilyang Han ay isang maliit na pamilya sa Yanjing, na hindi dapat banggitin. Bukod dito, hindi siya kasing galing ng isang utusan sa pamilyang Han. Narinig ko na nakatira siya sa isang bahay ng aso. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, lumingon si Yang Bin at tiningnan ang Aaron bakit niya tatawagan ang kanyang pangalan para sa ganoong maliit na batang lalaki. Bata, ayaw mo para humingi ng tulong sa akin pagkatapos ng hindi patas na pagtrato ng iyong pamilya. Ikaw ba, sabi ni Yang Bin, hindi ko ugali ang humingi ng tulong. Nandito ako para bigyan ka ng magandang opinyon, sabi ni Aaron. Hindi napigilan ni Yang Bin na matawa at binigyan siya ng payo. Napakalaking pamilya ng Yang, na naglalakas loob na sabihin ang ganoong bagay, at kahit na ang mga tagalabas ay hinding-hindi maglalakas loob na sabihin ito sa kanyang harapan. Pambata na usapan. O ang batang ito ay talagang may magandang ideya, okay, sa tingin ko ay napaka-interesante mo sa sasabihin mo, sabi ni Aaron. Nanlamig ang mukha ni Yang Bin. Ang dahilan kung bakit nagsama-sama ang lahat ng miyembro ng pamilya Yang ngayon ay dahil kay Liu Dongyang. Paanong biglang binanggit ng batang ito si Liu Dongyang? Anak, alam mo ba na sa iyong mga salita, maaari kitang pahigain at umalis? Sabi ni Yang Bin kay Aaron na may malamig na mukha. Alam ng maraming tao ang relasyon ni Liu Dongyang at ng pamilya Yang, ngunit sino ang may lakas ng loob na pamuna? Kahit na sa mga pribadong talakayan, kailangan nating maging maingat, hindi banggitin ang pagbanggit nito sa harap ng mga ninuno ni Yang. Tumingin si Yang Wanlin kay Aaron na may ngiti sa kanyang mukha. Ang taong ito ay hindi lamang isang basura, kundi isang tanga. Hindi ko talaga alam kung paano mag-aangat ang pamilya ni Aaron ng ganoong produkto.
Hindi ito nanggugulo para sa pamilya ni Aaron. Ngunit pagkatapos, ang mga salita ni Aaron ay mas nakakagulat. Pinatay ko si Liu Dongyang. Makatuwiran na gusto mo akong mamatay. Aaron expression walang malasakit sinabi. Isang salita ng kulog. Tumataas ang tunog ng lupa. Ang mga salita ni Aaron ay nagulat sa pamilya Yang. Sinusubukan nilang alamin kung sino ang gumawa nito. Sa hindi inaasahan, ang kalaban ng bagay na ito ay dumating sa pinto sa kanyang sariling inisyatiba. Pero, imposible. Ito ay isang maliit na bata. Paano ito magagawa? Aaron, kung gusto mong mamatay, pwede mong gawin sa ibang paraan, at ilang tao ang maniniwala sa sinabi mo. Ayaw mong maghayganti sa pamilyahan, kaya sinadya mong gamitin ang ganitong paraan para hilahin ang galit, gawin nakakamangha ang sinabi ni Yang Wanlin. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Yang Wanlin. Isang tiyak na antas ng kredibilidad, ngunit Aaron tulad ng isang bata, paano maaaring kumbinsido ang mga tao? Bukod dito, ito ay ganap na imposible para sa isang normal na tao na mahulog sa bitag ng pamilya Yang pagkatapos patayin si Liu Dongyang. Sa oras na ito, ang mga tao ay biglang nararamdaman si Aaron ay nag-ilusyon, nang makita siya ng mga tao, nagulat siya. Kay Yang Wanlin, ikaw. Bago natapos ang mga salita ni Yang Wanian, bigla siyang sinakal ni Aaron, na itinaas si Yang Wanlin gamit ang isang kamay ng may kamanghamanghang lakas. Hindi makahinga saglit, nahihirapan lang si Yang Wanian gamit ang kanyang mga paa at sinubukan pa niyang buksan ang Aaron gamit ang kanyang mga kamay, ngunit nalaman niyang hindi ito kayang gawin ng kanyang lakas. Ano ang nangyayari? Paano ito posible? Ang isang batang lalaki, paano siya magkakaroon ng labis na lakas? Kasabay nito, gulat na gulat din ang mga mata ng matanda. Nang gusto niyang iligtas si Yang Wanian, narinig niya ang boses ni Aaron. Don't move. Otherwise, I can't guarantee that I will be nervous and crush his neck carelessly. Alam ng matanda na hindi biro ang sinabi ni Aaron. Hindi man lang niya nakita ang ginawa niya. Kung kaya niyang buhatin si Yang Wanlin gamit ang isang kamay, magkakaroon siya ng lakas na durugan ang leeg ni Yang Wanlin. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ni Yang Bin na ang bata sa kanyang harapan ay hindi isang bagay na maaari niyang hamakin. Patayin Liu Dongyang, ngunit din maglakas loob na kumuha ng inisyatiba upang mahanap ang pinto, walang tunay na mga kasanayan, kung paano maaaring tulad tapang. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yang Bin. Magrekomenda ng isang tao sa iyo, maaari niyang makuha ang iyong muling paggamit. Sabi ni Aaron. Nang makitang asol na ang mukha ni Yang Wanlin at malapit ng malagutan ng hininga, sinabi ni Yang Bin, hayaan mo muna siya. Ano ang masasabi mo? Direktang binitawan ni Aaron ang kanyang kamay, ayaw niyang kunin si Yang Wanlin bilang hostage, at hindi na kailangang gawin iyon. Ang matandang lalaki sa tabi ni Yang Bin ay talagang malakas. Ang lakas niya ay higit kay Yan Jun, baka may kinalaman pa siya sa Apocalypse. Sa kasamaang palad, kapag nakilala niya ang Aaron, mayroon siyang isang nunal na langgam. Walang sino man ang maaaring magbanta sa Aaron. Bakit dapat mag-alala ang Aaron? Dapat napakalinaw mo sa karakter ni Liu Dongyang. Ang ginawa niya ay isang uri ng pahid sa pamilya Yang. Pinatay ko siya at tinulungan kang maglinis ng pinto. Siyempre, hindi mo kailangang magpasalamat. Kailangan mo lang para tanggapin ang mga taong ni-propose ko sa iyo. Sabi ni Aaron. Nagyelo ang mukha ni Yang Bin. Bilang isang superior, walang sino man ang maglalakas loob na magsalita ng ganito sa harap niya. Judging from Aaron's words, kahit ayaw niyang tanggapin, hindi niya kaya. Bukod dito, ang mga taong kanyang iminungkahi ay dapat na kanyang mga crony. Ito ay upang magamit ang impluensya ng pamilyang Yang upang linangin ang kanilang sariling mga tao. Hindi magtatanim si Yang Bin ng mga puno para sa iba at hahayaan ang iba na tamasahin ang lamig. Paano kung ayaw ko? Malamig na sabi ni Yang Bin. Nakangiting tumingin si Han Sanchen sa matandang nasa tabi ni Yang Bin at sinabing, hindi ko siya kalaban. Kung gusto mong umasa sa kanya para mahuli ako o patayin man lang ako, ito ay isang pagnanasa, at ipinapayo ko sa iyo na huwag magkaroon ng ganoon, isang ideya, kung hindi, ang iyong libing ay gaganapin ng maaga. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Aaron, lahat ng tao dito, dapat maraming tao ang gustong maupo sa upuan mo. Buti na lang mamatay sila. Kung hindi ako makikipagtulungan sa iyo, maaari pa rin akong makipagtulungan sa kanila, tama ba? Malungkot ang mukha ni Yang Bin. Halos mapasok ka siya ng dugo sa mga salita ni Aaron. Gayunpaman,
Alam niya na ang Aaron ay nagsasabi ng totoo. May mga tao sa pamilya Yang na gustong mamatay siya, ngunit hindi sila naglakas loob na ipakita ito. Ito ang teritoryo ng aking pamilyang Yang. Kung ano ang sinasabi mo ay kung ano ang sinasabi mo. Hindi mo sineseryoso ang Yang Bin ko, malamig na sabi ni Yang Bin, may gusto akong sabihin sa matandang sinabi ni Aaron. Napatingin si Yang Bin sa matandang katabi niya at tumango. Sa mga taong naroroon, siya lang ang nakakaalam kung ano ang errands, ang ibig sabihin ng performance ay ngayon, kaya kahit siya ay hindi nang ahas na hamakin ang Aaron. Pumunta ang matandang lalaki sa Aaron at sinabing, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang Aaron ang kanyang boses at sinabing, ayoko, alam kong narinig na ba ng matanda ang apocalypse, at alam ba niya ang ibig sabihin ng pagiging isang malakas na tao sa salita ng langit. Nang marinig ito ng matanda, nanginag siya at nagbago ang mukha. Nang makita ang matanda, reaksyon, ngumiti si Aaron tila ang balat ng tigre ng apocalypse ay talagang nakakatakot sa maraming tao. Patawarin mo sana ako, umiling si Aaron. Nang bumalik ang matanda kay Yang Bin, kitang-kita ni Yang Bin ang kanyang nanginginig na mga kamay. Dahil magkakilala sa loob ng maraming taon, alam na alam ni Yang Bin kung gaano kalakas ang hangin at ulan ng matandang ito, kaibigan sa kanyang paligid ay naranasan at kung ano ang dapat niyang katakutan ay hindi isang maliit na bagay. Natatakot ako na hindi ka nito mapapasaya bilang isang matalinong negosyante. Si Yang Bin ay may sariling pagpipilian sa kanyang puso. Wanlin, kausapin mo ang Aaron tungkol sa bagong papel, at ikaw ang may pananagutan para dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!